Breaking news mga kabayan, Taiwan, pinakita ang lakas sa China kung sakaling umatake ang China sa Taiwan. Pangalawang breaking news, Chinese helicopter, sinundan ng Philippine Coast Guard. Pangatlong breaking news, Taiwan, may malaking suspetsa na ang Chinese-owned cargo ship ang nakasira sa subsea telecoms cable ng Taiwan. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ipinakita ng Taiwan noong Huwebes ang mga depensang pangdagat nito laban sa isang potensyal na pag-atake ng China habang tumataas ang tensyon sa Beijing. Binigyang diin ng hukbong pangdagat ng isla ang kanilang Kuanghua 6 fast attack missile boats at ang kanilang Tuo Chiang class corvette sa mga katubigan malapit sa largest port of Kaohsiung ng Taiwan. Isang pangunahing hub para sa international trade na itinuturing na susi sa pagre-resupply ng Chinese forces sakaling magtatag sila ng isang beachhead sa isla. Ang mga bangka na Kuanghua 6 na may 70 tripulante ay nagdadala ng mga indigenously developed Xiongfeng-2 anti-ship missiles at ipinapakita din ng mga ito ang kanilang mga kakayahan na mag-intercept ng mga enemy ship sakaling magkaroon ng emergency. Ang China ay regular na nagpapadala ng mga barko at eroplano upang hamunin ang kahandaan at kakayahan ng Taiwan na mag-counter sa mga intrusions na nag-udyok sa Taiwan na mag-scramble ng mga jet, i-activate ang mga missile system at magpadala ng mga barkong pandigma. Patuloy naman ang paghiling ng Taiwan sa China na ihinto ang mga military activity nito malapit sa kanilang teritoryo. Dahil ang Taiwan ay napapalibutan ng mga bundok, isa ito sa kanilang magandang strategy sa pag-counter ng mga mas malaking Chinese military. Ito ang magbibigay daan para sa kanilang relatively flexible defense na pipigil sa mga Chinese troops sa pagtawid nito sa strait. Samantala, sa iba pang anggulo ng mga balita, nag-deploy ang China nitong Martes ng PLA Navy helicopter. Ito ay para sundan ang PCG vessel sa isang surveillance mission sa EEZ ng Pilipinas. Sa isang ulat noong Miyerkules, sinabi ng PCG na ang helicopter na kinilala sa tail number na 47 ay lumipad sa itaas ng BRP Cabra na sumusubaybay sa mga activities ng China Coast Guard vessel na may number na 5901 na kilala rin bilang The Monster. Nauna ng hinamon ng PCG ang legalidad ng operasyon ng Chinese vessel sa lugar, kung saan iginigiit nito na walang otoridad ang monster ship na ipatupad ang mga batas pangdagat sa humigit kumulang 60 hanggang 70 nautical miles sa baybayin ng Zambales. Sinabi ng PCG na ang The Monster ay nag-ooperate sa loob ng EEZ ng Pilipinas sa loob ng 4 consecutive days ng walang permission, na nag-udyok naman sa sasakyang pangdagat ng Pilipinas na i-challenge ang presensya ng Chinese ship sa radyo. Samantala, hinihikayat ng Department of Health ang publiko na isagawa ang respiratory etiquette dahil ang Northeast Monsoon o amihan ay maaaring humantong sa pagtaas ng mga kaso ng trangkaso. Sa isang pahayag, sinabi ni Health Assistant Secretary at Spokesman Albert Domingo na mayroong mahigit 179,000 cases ng mga influenza-like illnesses na naiulat noong December 31, 2024, na 17% na mas mababa kaysa sa mahigit 216,000 na kaso na iniulat noong nakaraang taon. Sinaksihan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules ang paglagda sa Implementing Rules and Regulations ng Magna Carta of Filipino Seafarers na naglalayong protektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga marine sa loob at labas ng bansa. Dagdag pa rito ang pag-promote sa kanilang full employment. Sa iba pang mga balita, sinabi ng Coast Guard ng Taiwan noong Tuesday na isang cargo ship na pagmamay-ari ng China ang pinaghihinalaang sumisira sa isang subsea telecoms cable sa labas ng Taiwan. Ito din daw ay tumigil sa pag-transmit ng location nito sa high seas.
Ang Cameroon-flagged vessel ay dapat na tumulak sa South Korea matapos itong pansamantalang i-detain ng Coast Guard ng Taiwan noong Biyernes dahil sa hinalang pagkaladkad sa anchor nito sa isang international subsea cable sa hilagang silangan ng isla. Humingi ang Taiwan ng tulong sa mga otoridad ng South Korea sa pagsisiyasat sa barko dahil hindi sila makapag-board sa kanilang vessel malapit sa northern Taiwan gawa ng rough seas. Isang matataas na opisyal ng Coast Guard ang nagsabi sa AFP na ang signal ng Automatic Identification System ng Xunsing 39 na ginagamit para i-broadcast ang lokasyon ng isang barko ay naka-off na ngayon. Ayon sa isang opisyal na tumangging magpakilala, ito daw ay labag sa batas, ngunit umalis din daw ito sa kanilang jurisdiksyon. Sinabi ng kapitan ng Xunsing 39 sa Coast Guard na ang barko ay nagdrag ng anchor nito, ngunit ang mga otoridad ng Taiwan ay walang malinaw na ebidensya upang patunayan na ang barko ay nanira ng cable. Sabi pa ng opisyal na kung walang boarding, hindi nila ito makukumpirma. Ang tanging hawak lamang daw nila ay mga larawan at video. 7 Chinese nationals ang nakasakay sa barko na kinumpirma ng opisyal ng Coast Guard na pagmamay-ari ng Jiang Trading Limited, isang kumpanyang nakarehistro sa Hong Kong. Ang tanging nakalistang direktor ng kumpanya ay si Guo Wenji na may address sa Southern Chinese province ng Guangdong. Ang Jiang ay nakalista bilang isang Hong Kong secretary company na nagpo-provide ng corporate services. Samantala, sinabi naman ng kumpanyang iyon sa AFP noong Martes na wala itong kliyenteng tumutugma sa pangalan na Jiang Trading Limited. Pumunta naman tayo sa iba pang mga balita. Ang pagsalakay ba ng China sa Australia ay posible? Maaari bang talagang salakay ng China ang Australia? Parang imposible, hanggang sa masusing pag-aralan ang sitwasyon. Matagal nang hindi maganda ang relasyon ng Australia at China. Mula sa trade wars to military expansion sa South China Sea ay tumaas ang tensyon. At ngayon, dahil sa lumalalang aggression ng China sa Indo-Pacific at ang takot sa Taiwan, nagtatanong ang mga Australians kung sila na ba ang susunod. Hindi lang ito paranoia. Nag-warning ang mga eksperto na maaaring mahila ang Australia sa digmaan sa pagitan ng US at China o mas masahol pa na harapin ang direktang threats mula sa Beijing mismo. Mayroon ang China ng manpower, firepower and motivation upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Kaya, nasa table na ba ang invasion sa Australia? Maaari bang mapanatili ng Australia ang sarili laban sa massive Chinese military machine? Upang maunawaan ang mga panganib, kailangan nating tingnan kung paano nagsimula ang lahat. Ang rapid military build-up ng China at ang pagpapatatag nito sa mga isla sa South China Sea ay nagdulot ng takot sa buong rehiyon, lalo na sa Australia. Ngunit umabot sa sukdulan ang mga bagay noong 2020 nang sumabog ang trade war dahil sa mainit na palitan ng mga salita tungkol sa COVID-19. Tinarget ng China ang mga Australian agriculture at steel industries at sinusubukang pilitin ang bansa na sumuko. Pero hindi nagpatinag ang Australia. Sa halip, nagsimula itong palakasin ang depensa nito. Alam na ang alliance nito sa US ay tiyak na makakahila nito sa anumang conflict sa China. At ang Taiwan ang biggest flashpoint. Nag-warning si Ross Babbage, isang defense expert, na may 50% na posibilidad na mahila ang Australia sa digmaan sa pagitan ng China at US dahil sa Taiwan sa susunod na 5 taon. Dahil desperado si Xi Jinping na sakupin ang isla. Nakikita niya ito bilang sentro ng kanyang legacy. Bagamat inaangkin niyang mas gusto niya ang peaceful reunification, ang pagpapalakas ng militar nito sa paligid ng Taiwan ay iba ang pinapahiwatig. Kung sasalakay ng China ang Taiwan, hindi maiiwasan na sasali ang Australia sa labanan. Ngunit ang desisyong iyon ay may mga panganib. Hindi lang tututukan ng China ang Australian military bases. Maaari nitong atakihin ang civilian infrastructure, maglunsad ng mga cyber attack, at kahit ang buhayin ang mga sleeper cells upang magdulot ng kaguluhan sa buong bansa. Pero paano naman ang isang all-out invasion?
Naisip na ng ilang Australian politicians ang posibilidad na ito at bagamat maaaring extreme itong, hindi rin naman ganap na imposible ang ideya. Kung wala ang suporta ng US, haharap ang Australia sa enormous challenges sa pagtatanggol sa sarili laban sa major power tulad ng China. Tingnan natin ang sinasabi ng mga eksperto at kung ano ang itinuturo ng kasaysayan tungkol sa ability ng Australia na ma-withstand ang isang pag-atake. Nagbabala si Kim Beazley, dating pinuno ng Labour Party ng Australia at current chair of the Australian War Memorial, na masyadong umaasa ang bansa sa US para sa seguridad nito. Nagbabala rin siya na ang China ay mapapaharap sa pressure na salakay ng Taiwan sa 2027 dahil sa level of desperation. Parehong nagsabi ng panghihinayang sina Babbage at Beazley na pinahihintulutan na mag-atrophy ang militar ng Australia pagkatapos ng Cold War at ang mga sunod-sunod na pamahalaan sa dalawang pangunahing partido ay hindi nagbigay ng mga kinakailangang resources upang mapanatili ang resources nito. Gayunpaman, magiging isang napakalaking hamon ang pagsalakay sa Australia. Nagsagawa ang mga Japanese ng mga air raids sa Northern Australia sa height ng kanilang kapangyarihan sa World War II. Gayunpaman, hindi nila kailanman sinubukang salakayin ng bansa. Walang mapapala sa kanila kung gagawin nila iyon. Ang island continent ay masyadong malaki at ang capital ng Canberra ay nasa southeast. Libu-libong milya ang layo mula sa anumang posibleng lugar ng pagsalakay. Totoo pa rin ang mga bagay na yun ngayon. Ang isang buong pagsalakay na kukuha sa kabuuan ng Australia ay wala sa usapan. Ito ay isang hindi makatwirang paggamit ng puwersang militar. Gayunpaman, maaari bang nasa panganib ang Northern Australia? Pagkatapos ng lahat, may ilang halaga sa pagkuha ng mga bahaging ito kung magkakaroon ng digmaan. Una sa lahat, ang isang matagumpay na operasyon ay magbibigay daan sa China na magamit ang mga top alternate shipping routes patungo sa Strait of Malacca. Matagal nang kinakatakutan ng mga policymakers ng China ang pagiging dependent ng kanilang bansa sa shipping na nagmumula sa choke point na ito na madaling maisara sa panahon ng digmaan. Tinutukoy nila ang katotohanan ito bilang kanilang Malacca Dilemma. Ang mga pagtatangka na bumuo ng mga alternative routes mula sa Persian Gulf at mula roon patungo sa lupa sa pamamagitan ng Pakistan sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative ay napatunayang hindi gaanong kasiyasiya. Ang mga pagtatangka na magamit ang mga ruta sa lupa sa pamamagitan ng Russian Far East ay hindi rin nakapantay sa dami ng trade na dumadaan sa Strait of Malacca. Ang mas malaking impluensya sa Northern Australia ay maaaring magpadali sa mga alternative routes sa pamamagitan ng mga existing Indonesian straits tulad ng Sunda o Lombok na bypassing sa Strait of Malacca habang nakakonekta sa South China Sea, kung saan patuloy na lumalaki ang impluensya ng China. Marami ring mina sa Western Australia na puno ng mga resources na kailangan ng China. Kabilang sa mga resources na ito ang iron ore, rare earth elements, hydrocarbons, at maging ang mga diamonds. Dahil ang China ay nag-i-import ng maraming resources nito, ang mga minahan na ito ay magiging isang kaakit-akit na premyo kung mapamamahalaan ng China na sakupin ang mga ito. Kaya isipin natin na ang China, dahil sa takot sa isang blockade sa Strait of Malacca bilang response sa mga provocations nito sa paligid ng Taiwan, ay nagpasya na magsagawa ng isang military operation against Northern Australia upang masecure ang mga alternative shipping lanes bilang bahagi ng long and exhausting war na pinaniniwalaan ni Babbage na handa itong labanan. Sa papel, hindi ito maganda para sa Australia. Ang militar ng China ay mas malaki kaysa sa Australia. Ang mga armadong puwersa ng Australia ay may humigit kumulang 58,000 active duty personnel na ipinamahagi across the Army, Navy, and Air Force. Sa kabilang banda, ang China ay may humigit kumulang 2 million active personnel na ipinamahagi across its Army, Navy, and Air Force. Bilang karagdagan, nag-maintain ang China ng isang large reserve force ng humigit kumulang 510,000 troops. Ang Australia ay nasa severe disadvantage din sa number of ships and aircraft.
Ang China's Navy ay may 427 fleet na may 14 pang nasa order mula noong July 25, 2024. Ayon sa World Directory of Modern Military Warships, ang Australia ay mayroon lamang 36 na in service, bagaman may 15 pang nasa order. In terms of total military aircraft, ang China ay may humigit kumulang 3,377 sa buong Air Force, Navy, and other branches. Ayon sa World Directory of Modern Military Aircraft, ang Australia, in comparison, ay may 447 na aircraft, spanning its Army, Navy, and Air Force. Mahirap makatakas sa conclusion. Kung wala ang tulong ng Amerika, ang Australia ay pwedeng ma-overpowered at ma-outmatched sa isang conventional confrontation sa militar ng China kung pantay-pantay ang lahat ng bagay. Ngunit gaya ng nakita natin sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine, bihira na pantay-pantay ang lahat ng bagay. Ang mga digmaan ay hindi ginaganap sa papel. Tingnan mo lang ang Ukraine. Dahil sa malaking pagkakaiba sa manpower and firepower, dapat sana ay madaling nasakop ang Ukraine. Ngunit patuloy ang digmaan, halos 3 taon na ang nakalipas. Isa sa mga problema ng Russia ay ang kawalan nito ng kakayahang mag-project ng power sa mga distansya na kailangan upang supilin ang Ukraine, na largest country in Europe pagkatapos ng Russia. Ang poor transport and logistics ay pumigil sa pagiging epektibo ng Russia sa unang ilang buwan ng digmaan nang ito ay gumagawa ng broadest territorial gains. Nakakahiya ito dahil ang Ukraine ay malapit sa Russia. Magkakaroon ngayon ng mas malaking hamon ng China. Bagamat pinatibay ng China ang mga isla sa South China Sea, ang mga ito ay masyadong maliit upang magamit bilang mga proper base para sa isang expedition na kasing ambisyoso ng pagsalakay sa Australia. Kailangang mag-mobilize ang China mula sa Hainan Island at wala itong element of surprise. Ang Hainan ay 2,700 miles ang layo mula sa Darwin, ang lungsod na minsang sinalakay ng mga Japanese. Mas powerful ang mga armas ng militar ng China dahil sa military build-up nito, ngunit ang logistical capacity nito ay hindi bumilis sa parehong paraan. Mayroong military-grade transport plane ang China na may kakayahang magdala ng equipment na kailangan upang maisagawa ang isang pagsalakay. Ito ay ang Shen Y-20 na may range na humigit kumulang 4,850 miles. Higit pa sa sapat iyon upang makarating ang troops and equipment sa Australia. Kung lahat ay gagana, mayroon lamang 67 ang China ng mga ito. Malamang na magkakaroon ng China ng 100 hanggang 125 Y-20 sa 2030 at makakatulong ito. Ngunit may isa pang mas malaking problema. Kulang ang China sa mga tanker aircraft. Ang Y-20 tanker nito ay isang significant step forward. Ngunit mayroon lamang 8 ang China na inaasahang magkakaroon ng 8 bawat taon na gagawin mula ngayon hanggang 2023. Ang natitirang mga tanker aircraft ng China ay far less capable sa Cold War era designs na nagsimula noong huling bahagi ng 1940. Ang maliit na tanker ng China ay maaari lamang suportahan ang ilang transport craft ng Y-20 sa isang pagkakataon, kahit na ang pagsalakay ay ilulunsad sa 2030. At ang kakulangan ng suporta ng tanker na ito ay mahalaga dahil ang direct route ay magiging posible lamang kung papayagan ng Indonesia ang China na gamitin ang airspace nito. Sinubukan ng Indonesia na balansehin ang impluensya ng China at US na pinapanatili ang magiliw na relasyon sa pareho. Gayunpaman, ang Indonesia at China ay parehong partido sa South China Sea Dispute at ang pagpapahintulot sa China na gamitin ang airspace nito sa naturang ekspedisyon ay magdudulot ng malaking pagtutol sa internasyonal. Marahil ay mas malaki kaysa sa naranasan ng Belarus dahil sa pagpapahintulot sa Russia na gamitin ang teritoryo nito upang atakehin ang Kyiv noong February at March 2022. Ang China ay maaaring ang largest trading partner ng Indonesia, ngunit ang paghihiwalay ng sarili mula sa natitirang bahagi ng global economy ay malamang na hindi isang bagay na gusto nitong gawin.
Bilang karagdagan, mahirap isipin kung paano tatanggapin ng Jakarta ang napakalaking panganib sa seguridad na magkaroon ng China sa rear pati na rin sa front nito. Ang pagtatatag ng presensya ng China sa Australia ay nangangahulugan na ang Indonesia ay mabubuhay sa ilalim ng threat ng Chinese force mula sa parehong North at South. Sa makatuwid, hindi maiiwasan na papayagan ng Indonesia ang China na gamitin ang airspace at tubig nito upang ilunsad ang isang pagsalakay sa Australia. Halos tiyak na mapipilitan ang China na gawin ang mahabang paglalakbay patungo sa target nito sa paligid ng Indonesia at Pilipinas at patungo sa east coast ng Australia.